Kapag napanood mo tong video ay pwede ka na gumawa ng solar setup mo. Kaya ang rice cooker, washing machine, electric pan at ilaw sa bahay, computer, kayang-kaya po yan. Kahit tapusin mo tong video para may idea ka kapag gagawa ka, ay pwede mo panoorin or i-share mo yung video para hindi mo makalimutan. Okay, so bali, ito po ang tamang paggamit ng Elijoy step down na solar charge controller. Tuturuan ko po kayo. Okay, so ito po yung ating mga DC circuit breaker. Ito po meron tayong small setup ng inverter. Okay, so wala po tayong binibenta dito, wala po tayong pinopromote. Ito pong Jeff Repairman ay nagbibigay ng idea para may guide po kayo. Okay, so ipapakita ko po yung gamit na tugma sa panggagamitan. Siyempre, unang step, bili ka ng 555 solar panel or 555 watts na solar panel. Okay? Yung 555 po ay ganito po yung laki niya. Kasi baka mayroon kayong mabili sa online maliit. Fake po yon. Okay? Yung 555 watts na solar panel ay ganun po kalaki. Kita nyo? Kasi laki po ng plywood dyan. So meron 600 watts ay walang problema. Kayang-kaya po yung ating SAC Elijoy na 600 watts. Okay, sa 555 po yan, ganyang kalaki. Kapag meron kayong nabiling maliit or nakitang maliit, ibig sabihin ay hindi po legit na malaki yun na 555. Maliit po yun, no? So, malaki po. Okay? So, yung mga materials na gagamitin ko ay hindi po tayo nagpo-promote. Kaya na pong bala mamili. Ito po ay para may idea po kayo. Okay? So, bali, unang ipapakita ko yung mga battery. 100 ampere battery. Ayan po, no? Pwede kayong mamili na battery na gusto nyo. Ayan, no? So, dapat po 200 ampere hour battery para hindi mabigla yung battery na 100 ampere hour. Pero, pwede naman yan, no? Yung 100 ampere hour kasi nag-automatic naman yung solar charge controller. Kapag full charge na, hindi na po yung kakarga. Okay? Pero kung may budget po kayo, gawin yung dalawa. Gawin nyo pong parallel connection. Kung 12 volts ang inyong inverter. Kung 12 volt setup po kayo, ay kailangan pong i-parallel connection. Pero kapag 24 volt setup, yung inverter po nyo ay 24 volts, 3 kilowatt, ay kailangan nyo pong i-series connection. Okay? So ito po, yung mga battery. Tapos, ito, solar charge controller. Meron siyang terminal block. Kailangan na kailangan po yan. Tapos, meron pong 4 na wire. 2 wire para sa solar panel at 2 wire para naman sa battery. Okay? Left po yung sa solar panel, right po yung sa battery. Tapos, meron siyang, ito nga po, pwede nyo screenshot lahat na pinapakita ko, no? Ayan, mga DC circuit breaker, kayo nang bala mamili. Yung mga DC circuit breaker po, 2 DC, 20 ampere, isa sa solar panel, isa sa battery. Tapos, isang 63 ampere na DC. Yun po naman ay pupunta sa ating inverter. Okay? So, tapos po, ito, yung mga inverter, 12 volts po yan kasi kapag 12 volts ang battery mo, 12 volts setup, kailangan 12 volts din ang inyong inverter. Okay, so 12 volts inverter po yan. So, kapag 24 volts ang inverter mo, kailangan 24 volts ang battery mo. So, kailangan mo siyang i-series, no? Kapag 24 volts setup. Kapag naman parallel, kailangan po ganyan. Okay? Ganyan po yung parallel. So, positive at negative. Ngayon mga repairman, paano nga ba yung pag-wiring? At paano nga ba yung pag-operate? So, ipapakita ko muna yung connection po dito. Okay? So, ito po ang ating Elijoy na 600 watts. So, ibig sabihin po, yung kaya po dito ay isa lang na solar panel na 555 watts. Okay? Yan po ay step down. Ngayon, meron pong 2 wire dito. Meron pong 2 wire dito. Ito yung sa solar panel, ito yung sa battery. Okay? So, yung mga circuit breaker po na DC halos kadalasan ay reversible. Ibig sabihin po, kahit baliktaran ay pwede po gagana ng maayos. Okay? Sa mga ayaw maniwala, pwede po kayo mag-search sa Google. Okay? Yung mga ibang DC circuit breaker ay pwede siyang reversible. Pwedeng baliktaran. So, ibig sabihin, kapag maglalagay ka ng circuit breaker, kailangan na lagi nasa una po yung positive. Okay? So, 20 ampere ito, yung kanina sinabi ko, 20 ampere DC. 20 ampere DC. Okay? So, ito po yung nasa una. Positive po lagi nasa una, no? Tapos negative. Positive dito, tapos negative. Lagi nasa una po yung positive. Okay? Tapos, ito yung ating positive. Negative.
Kasi kapag positive po dito, kailangan positive dito, siyempre. O, tapos negative dito, negative din dyan. Okay, tapos yung ating solar panel na 555 watts or 600, walang problema. Okay, so positive po dito, dapat positive dito at negative. Ayan po, no? Tapos yung ating battery naman, ito, siyempre, positive dito, tapos negative. O, ito na po yung connection niyan. Pwede kang maglagay ng 100 ampere hour or pwede kang maglagay ng 200 ampere hour. Yung advantage lang po ng 200 ampere hour na battery ay matagal malobat sa gabi kung full charge sa umaga. Okay? So, yun po yung advantage. Sa gabi, wala nang araw, di ba? O at least full charge yung battery man 200 ampere hour. Kahit electric fan po na 4, magdamagan, kayang-kaya kapag 200 ampere hour na battery ang gagamitin mo. Okay? So, example lang po, 100 ampere hour yung battery. So, yan po yung connection. Tapos, ito yung sinasabi ko kanina na isa na 63 ampere DC na circuit breaker. Ang mangyayari po, ito yung positive niya, negative, ay pupunta po yan diretso sa battery. Okay? Para hindi pangit tignan, ay pumunta ka dito. Diba? Ito yung anyong wire mo, diba? Gumamit ka ng 8, number 8 wire na DC. Lahat po ng wire na nakita po niyan, number 8 DC. Mas makapal, mas maganda. Ipapakita ko po yung number wire na DC. Ito po siya, oh. Ito po yung red na DC, number 8 po yan. Ayan, para may idea po kay DC, ayan, oh. 8AWG, ibig sabihin number 8 po yan, DC. Ito naman po ay kulay red. Okay, lahat ng gamitin po ninyo ay DC. Number 8. Marami nabibili sa online. I-search nyo lang. Okay, yung positive po ay pupunta po dito. Tatalon, pupunta po dyan. Okay, pwede nyo ipitin sa circuit breaker. Mas mahigpit, mas maganda. Tapos, ito naman po ay diretso po dito sa negative. Ayan, no? Or pwede nyo diretso sa battery. Positive, negative. Tapos, syempre, positive dito at negative ay diretso po sa inyong inverter na 12 volts syempre. So hindi ka pwede mag 24 volts niya kasi hindi gagana. Kung ano yung sa battery po ninyo na 12 volts, kailangan 12 volts din dito ang inverter mo. Halimbawa, 24 volts ka dito, mag 24 volts ka rin dito. Yung inverter mo. Okay? So ganyan po. Inverter. Okay? Tapos, paano nga ba yung pag-operate? Yung pag-operate ganito po, no? Kapag po nalagay na lahat yan, yung mga breaker na kakailanganin po ninyo, okay, kahit wag ka na maglagay ng relay, kahit wag ka na maglagay ng LVD, no? Kasi yung inverter mo, hindi naman gagana kapag umabot ng 11.5 volts yung battery. Hindi naman gagana, no? Ayan, pero sa mga gusto maglagay ng LVD tsaka relay, pwede naman, no? Mas safe yun. Kasi nga po, para maiwasan yung battery sa low voltage, para maiwasan po, no? Para good health po yung battery. Kasi kapag laging drain yung battery, nakakasira po ng performance. Okay, sa mga gustong manood kung paano gumawa ng mag-install ng LVD sa ating inverter relay, ay pwede yung panoorin mga ka-repairman, no? Pwede yung panoorin, pwede yung mag-search. Okay? Or kaya, ilalagay ko po sa comment section kung paano maglagay ng LVD tsaka relay sa ating solar setup. Okay? Nasa comment section. Ngayon, yung pag-operate ganito po, oh. Siyempre, nakalagay ng battery, nakalagay na yung solar panel. Yung wire ng solar panel kung mga repairman ay manipis. Huwag pong gagayahin to. For demo only. Example only. Okay? So, unang gagawin, i-on yung breaker ng circuit breaker ng solar panel. Ayan. Pag on ng solar panel, ito yung makikita mo. Ngayon, wala siyang current, wala siyang charge current kasi nga hindi pa naka-on yung ating battery. Yung ating breaker ng battery, hindi pa siya naka-on. So, wala pa yan. Ngayon, iset mo siya. Ayan, set. Ngayon, select mo ng 14.2. Sa akin kasi 14.2. Pero kung gusto mong 14 volts, ayan, kung gusto mong gawin 14 volts, walang problema. Ayan, no? Pero sa akin gusto ko 14.2. Ayan, kapag nakaset na 14.2, ay iset okay mo na. Ayan, no? B set okay. Ibig sabihin, full charge niya ay 14.2. Okay? So ngayon, on ko yung battery. Pag on mo ng battery, papasok na po yung charging current sa ating battery. Ayan, no? Charging current. 9. Ayan, no? Ayan po yung current ng ating solar panel, no? So ngayon, okay na yan. Bubuksan mo ng inverter mo. Ito yung volts indicator ng ating inverter. 13.3 yung laman ng battery. Ayan, so meron tayong 100 ampere hour na gawa ko, DIY. Ayan, pwede kang gumawa ng DIY, lagyan mo ng BMS, active balancer, terminal block, kung gusto mong gumawa. Okay, pero kung ako sa inyo, para walang back job, bili ka na ng bago yung pinakita kong picture para walang ganong hassle sa paggawa. Okay, so ganoon lang mga repairman, no? Ito naman po ay breaker na AC 10 ampere po para sa ating output na inverter.